sabi niya sa akin, kilala mo ba si Atty. Topacio? Sabi ko sa CIDG, oh, kilala ko yun. Sabi niya, saan mo nakilala? Sabi ko sa Facebook, sikat yun eh. Sumunod naman na sinabi niya, kilala mo ba si Atty. Vic Rodriguez? Sabi ko, yes sir, kilala ko rin. Saan mo nakilala? Siya ba ang organizer ng mga rally? Sabi ko, hindi sir. Nakilala ko lang din sa Facebook, kumakbong senador mo nakaraan eh. Sabi niya ngayon, kung hindi ka pala sabi niya membro o nag-oorganisa sa mga rally, bakit ka nakakapagsalita? Sabi ko, sir, kung gusto mo sumama ka sa rally namin. Kasi sabi ko, noong pumunta ako sa rally, sabi sa NC, meron pa bang gustong magsalita dyan o maglabas ng inahin? Kaya sabi ko, lumapit ako, nagsalita ako. Ngayon sabi niya, ikaw ba itong nasa video? Sabi ko, yes sir, sa ako yan. Sabi nung general, hindi, baka AI. Sabi ko, hindi sir, ako talaga yan. Sabi niya, okay, kinumpar mo na ikaw yan. Ngayon sabi nung apat na general, panoodin natin yung video. Sabi ko, yes sir, panoodin natin, i-play yung video. Pinlay yung video. Kuwang-kuwa dun sa video, may lighter na ba ang lahat? Ngayon sabi niya, ikaw ba yung nagsigaw ng may lighter na ba ang lahat? Sabi ko, yes sir, ako yan. Bakit mo sinabi na may lighter na ba ang lahat? Susunugin niyo ang ano dyan? Sabi ko, hindi sir. Kaya ko sinigaw na may lighter na ba ang lahat kasi magka-candle lighting kami. Ngayon sabi niya, sinabi mo kanina hindi ka part ng mga organisasyon o mga rally. Paano mo nalaman na magka-candle lighting kung hindi ka pala kasama sa mga meeting? Sabi ko sir, napakadaming rally ang pinuntahan ko. Minsan nakaupo lang ako, binibigyan ako ng kandila, kaya naisip ko, baka magka-candle lighting kami sa liwasan. Kaya in-advance mo na. Sumunod naman, sabi niya, dito naman tayo sa isang video. Sabi ko, okay. Sabi niya, ikaw ba ito? Sabi ko, ako rin yan sir. Ngayon, yung nasa video na yun, within 30 minutes, lulusubin natin ng Mindiola. Ikaw ba yung nagsabi yan sa DVD sir, magkaibang boses eh. Sabi niya, kung hindi ikaw yan, sino yan? Sabi ko, hindi ko alam sir, kasi hindi ako nag-i-stay sa stage. Nandun ako sa sasakyan. Sabi niya, kayo ng sasakyan, sa'yo o sa organizer o private? Sabi ko, hindi sir, tok-tok. Sabi niya, anong tok-tok? Sabi ko, yung tatlong tire. Sabi niya, yun, hindi pupunta ang mga tok-tok doon kung walang organizer na nagbayad. Sabi ko, mali ka na naman sir. Ang tok-tok na sinasabi ko, sabi ko, yung mga sira na nakaparada sa liwasan buong pasyo, nag-isilong ako, umuulan eh. Ngayon, 4 oras kami. 4 na oras kami sa loob ng CIDG, 4 na general ang nag-iimbestiga sa akin. Sinara niyo ang pinto. Lahat nag-close. Sabi niya ngayon, ibulong mo sa amin kung sino. Ang kilala mo ba yung MC o kahit sino doon? Sabi ko, sir, kahit lutuin mo ako dito, wala akong masabi kasi hindi ko kilala kung sino mga organizer na sinasabi mo. Volunteer akong pumupunta sa rally. Saan mo nakita yung mga rally? Bakit ka nakakapunta? Ang daming vloggers yan eh. Nag-live, kaya nakikita ko kung saan yung may rally, pumupunta ako doon. Sabi niya, ngayon, hindi pala ikaw yan. So, sino ba sabi niya, yung nagsisigaw na yan, na 30 minutes, lulusubin ng Mindiola, sabi niya, pasupin ang mga TV Patrol. Ipatawag mo ang TV Patrol kung gusto mo malaman ng katotohanan. Kasi yan yung nagpalabas ng video. Sabi ko sa kanya, paglabas ko ng CIDG, sinarong ako ng TV Patrol. Sir, pwede ka ba namin ma-interview? Sabi ko, oo naman, pwede. Anong naging reaksyon mo? Anong naging nung pinadala ka ng sumpina? Sabi ko, gago ka ba? Ikaw ang dahilan kung bakit ako pinasumpina tapos tanungin mo ako. Sabi ko lang, TV Patrol, gago ka ba? Ikaw yung dahilan kung bakit ako pinasumpina tapos yun, tatanungin mo ako kung hindi ako nagulat? Tanong sa ito. Kaya tayo ngayon mga kababayan, sabi ko sa CIDG, kahit 100 truck pa ang sumpina na ipadala nila sa bahay namin, handa kaming ipangalandakan at ipagsigawan ng Marcos resign at papanagutin ang lahat ng politikong sakot sa nagawan sa ating bansa. Mabuhay tayo mga Pilipino, mabuhay ang mga panang maisok, mabuhay! Okay, mga OFWs, palapakan po natin si Ma'am Jerry Acedo. Palapakan natin. Ogo. Magandang gabi po sa inyong lahat.
Jones. Mabuhay po ang mga OFW. Maraming salamat din po kay Atty. Vic Rodriguez at nabanggit niya kung ano po ang naging ambag ng mga OFW sa ating bansa. Billion of dollars ang remittances ng mga OFW. Billion din ang ninakaw sa atin. Oh, sige na, abot ka pa. Ang OFW, iniwan ang pamilya para magkaroon ng mabuting kinabukasan ang kanilang mga anak. Pero, ang administrasyong ito, bangag at gusto pang damayin ang aming pamilya. Maraming anak ng OFW ngayon na naging lulong sa droga. Biktima ng mga drug addict. Hindi man lang binigyan ng hustisya. Mas pinaburan pa nila ang mga nagsusupply ng droga sa ating bansa. Sa panahon ni PRRD, ramdam namin ang kanyang malasakit sa mga OFW. Nilinis niya ang Pilipinas para maging ligtas ang pamilya ng mga OFW. Dahil ayaw niya na maging adik ang mga anak ng OFW. Ayaw niya na mabiktima ng isang adik ang pamilya niya dito sa Pilipinas. Nakakadismaya po ang nangyayaring korupsyon ngayon. Kung noon, nirerespeto tayo ng ibang bansa dahil sa kasipagan natin, ngayon po, binabansagan tayo ng flood control. Hiyang-hiya po ang ating mga kababayang OFW. Noon, tinatawag nila tayo ng mga kabayan. Ngayon, ang tinatawag sa atin, flood control. Alam na alam nila ang korupsyon sa atin dito sa Pilipinas. Kaya po, nananawagan kami, President Bongbong Marcos, kung isa po kayong bangag, huwag niyo po kaming damayin. Naawa kayo ang mga OFW. Bumaba po kayo sa pwesto dahil hindi po kayo karapat-dapat na maging presidente namin. Sana po ang mga Pilipino, suportahan natin kung ano ang nasa batas. Kung bababa man si President Bongbong Marcos, succession of position ang kailangan at walang ibang leader na nakita namin na may malasakit sa kapwa kundi si Pipi Inday Sara lang. Siya ang kailangan namin. Siya ang tunay na leader. Kaya po, nagpapasalamat kami sa lahat ng nandito at inimbitahan kami na magsalita upang ipahayag namin kung ano yung nararamdaman namin. Pinagdadasal po namin na maayos ang ating bansa. Dahil tayong mga Pilipino ay likas na masipag. Sana po ipagpatuloy natin. PBM resign. Maraming salamat po. Mula sa barn, Dato Mus Lidasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Una sa lahat,
hirap pong sundan yung mga speeches kanina. Mabigat at malakas po yung mga boses nila. Ako po si Mus Lidasan, Director sa isang institute sa Ateneo de Davao University. Dati po akong member of the Parliament of the Bangsamoro Transition Authority. Dati din po akong commissioner. Kami po yung gumawa ng Bangsamoro Basic Law na naging Bangsamoro Organic Law na bumuo ng BARM, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Masakit po sa aming mga taga-BARM ang nangyari. Yung father, yung tao po na nagbigay sa amin ng totoong autonomiya ay nasa ibang bansa. Kinidnap siya, dinala siya sa The Hague. Ngayon, wala kang makitang BARM leader, Bangsamoro leader na nakaupo na nagsasabing pauwiin si Tatay Ito. Masaya po kami, nakita ko yung mga kasamahan natin, mga Maranao, mga Sama, mga Tausug, mga Maguindanao, at may mga Irano na nandito ngayon. Sila po yung tunay ng mga Bangsamoro, mga kapatid natin mga MNLF at MILF. Ngayon, hindi lang sila nakapagsalita openly, but somehow, alam po natin na ang gusto nila ay Marcos resign. So, para po hindi mawala yung thoughts ng aking mensahe, babasahin ko lang po muna itong ginawa namin maliit na message from the Muslim Filipinos and the residents of the Bangsamoro. So on behalf of Muslim Filipinos and the Bangsamoro people, we stand in firm solidarity with the Save the Philippines coalition. For decades, we in Mindanao have known the bitter taste of injustice, the pain of stolen sovereignty, and the struggle for our right to self-determination against a system that has often marginalized us. We recognize the same patterns of abuse, deception, and impunity now gripping the entire nation under the leadership of President Bongbong Marcos Jr. While I was listening to Attorney Vic Rodriguez, naalala ko po ang 2022 elections. Through the different parallel groups, we carried the banner of the unity for Marcos Jr. and Sara Duterte across every island of the nation. Like you, we believe in the cause. We were the foot soldiers of the unity, fueled by a shared vision. But just months after their victory, we discovered a painful truth. What Attorney Vic Rodriguez shared this afternoon ay hindi po pang politika lamang. This is the sad reality. We are made to drink the poison of the corrupt administration of Bongbong Marcos. We need to remove this poison in our system. What we discussed this afternoon until this evening can no longer be ignored by the Filipino people, can no longer be ignored by the men in uniform, the PNP and the AFP. We can no longer ignore this. Again, this is not merely a political crisis. It is a moral collapse that deepens the suffering of all Filipinos. Nakita na po natin sa bagyo, sa lindol, ano ang nangyari sa ating mga kababayan. But we in Mindanao, we have endured enough. We stood against all odds. Our struggle for justice and self-determination has taught us that silence in the face of tyranny is not an option. Therefore, our call is clear and demands immediate action. We join the unequivocal demand for the resignation of Bongbong Marcos Jr. and the constitutional succession to proceed without delay.
This is the necessary first step to reset our nation's path. We must save the Philippines. We must bravely stand together, learn from our shared histories as Filipinos, as Bangsamoro. We must relentlessly pursue this basis of unity for a future where justice, freedom, and genuine autonomy for our people are not just our dream, but our reality. Thank you po. Maraming salamat. Bangsamoro for Free Philippines. Idol mo to. Rob Frances. Palakpakan natin si Kuya Rob Frances! Ay, may hapon sa ato ang tanan. Okay lang ba mag-English kasi Bisaya ako, hindi ako masyadong marunong mag-Tagalog. Okay lang ba? But I promise, sisingit ako ng English. So yesterday, I was called at sinabi if I can do a reaction, no? So ipe-present daw ni Attorney Vic. And so I prepared something kasi masanay ako magsulat kaysa magsalita. Is that okay? Alright, but first, I'd like to request everybody, can you please look around? Tingin lang. Pwede ba natin, tingnan natin ang bawat isa? Just look around you. Because what we're looking at right now makes me sad and happy at the same time. Sad because if you look around you, we could probably count the young people with our fingers. And I'm sad about it because according to projections, by 2028, a little less than 70% of the voters will be coming from 18 to 44 years old. So, if we want to be able to elect the next officials, that means we have to win the young people. But also, I'm very happy today because of this gathering, right? Because we stand today not because we have the same party, not because we have the same color, but we stand today because we love the same country. At ito yung nagdala sa atin dito. But also because deep in our hearts, we understand that something is very wrong. Tama po ba? You know, ang dami ng sinabi kanina ni Attorney Vic, and everything he said are not just facts and numbers. They're not, but they are actually lives of people, and they are signs. Signs of a nation in danger. And they are barometers of collapse. At bakit nangyari ito? I personally believe nangyari ito, and I know you share the same belief about it. It's all because leadership in this country is failing. After BBM, walang clear reforms, walang clear vision, walang direction, and instead of solutions, nakikita natin puro press conferences instead of policy. Tama ba? Do you know that in global democracy markings, ang tawag nila sa atin, flawed democracy. And now we have a Congress that is a supermajority that rarely says no to Malacanang. In media today, they're very cautious. They are captured. They are controlled. Commissions and investigations appear to be working, but they are there to cover up and control the narrative. And then, of course, narinig natin yung pinakamalaking scandal, right? Flood control scam, 100 billion budget, and all of that. And Malacanang spin is telling us about anti-corruption drive, infrastructure commission. But the world and the Filipino people are asking, if the masterminds sits at the top, can the system really clean itself? Sa lahat, actually kahapon lang ako kinausap ni Yusip Pilipil. Sabi niya, Game, pwede ba magsalita ka? Kasi katulad din sinabi ni Park kanina, hindi ako sanay masyadong magsalita sa ganito, sa kalsada.
Ayan, si kasamang Pete Palobis na kasama eh. Alam nyo, kasi nailapit ko dito kanina, yung sitwasyon ng ating bansa. Napakaliwanag. Alam na natin po lahat yun eh. Yung liwaliwanag nung sinabi ni kasamang Pilipina, yung mga nagsalita rito. Alam naman natin, diba, na kailangan natin ay pagkakaisa. Napakaraming rallies na eh. Iwahiwalay. Kami naman sa labor sector, yung grupo namin, sapagkat historically, kami mga nasa manggagawa, iba-ibang grupo rin po yan. Gusto ko lang ipaliwanag, kaya binanggit kanina dito sa anong klase doon. Labor Power Movement, binuo namin ito sa panahon ng kampanya ni PRRD. Maraming labor sector. Kami lang yung grupo na sumuporta sa kanya. Eh, alam naman natin eh, yung ibang grupo, katulad na nangyayari ngayon, di ba? Yung iba, pumapanik doon na kung sino ang may pera. Historically, ganun po yan. Hanggang ngayon, makikita nyo, di ba? Marami yan mga grupo-grupo na mga union, pero nasaan sila ngayon? Kung system din na doon sa kabila. Yung iba dyan mga kasamahan ko, nandito po ako since 1980, kasama ko yung mga KMU, nandiyan ako nanggaling for 22 years. 22 years. Diba? Bakit na natin nandiyan yung laging establishment yung train yung Congress of the Philippines. Ngayon, dito sa atin, naliwanag naman, sinabi nga ito sa mga kanina, ilan pa ang labor sector? Diba? Sa pagkakaalam ko, more than 35 million ang mga wage earners. So, napakalaking sektor po sa ating lipunan. Kung matatandaan natin, consistently during the time of martial law, labor ang nangunguna sa kalsada para labanan yung mga patakaran pang-api ng administrasyon ni Marcos. Pero in reality, nakatulong lang po yan. Tamang sinabi dito sa kamagpi kanina. Itong administrasyon na to, babagsak ito, hindi lang dahil sa mga rallies, but because of economic situation. Bagsak na bagsak po ang ekonomiya natin at isa sa tinatamaan yan, unang-una, yung foreign direct investment natin bagsak.